Ako nga pala si June, taga-baryo lang na mahilig magkwento ng mga kababalaghan. Pero itong ikukwento ko ay mahirap talagang paniwalaan. Ito ay tungkol sa isang scarecrow na nabuhay at naging bangungot ng aming baryo. Sa baryo namin, may isang lumang sakahan na matagal nang pinabayaan. Dati, pagmamay-ari ito ni Mang Berto, isang magaling at mabait na magsasaka. Pero nung pumanaw siya, wala nang nag-asikaso ng sakahan. Naiwan na lang ang mga pananim at ang isang lumang scarecrow na nakatindig sa gitna ng bukid. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa inuman, napansin ko na parang may kakaibang hangin sa sakahan. May naririnig akong kaluskos na parang may naglalakad sa mga dahon. Nang tingnan ko, nakita kong parang gumalaw ang scarecrow. Pinagpawisan ako ng malamig. Ano to? Bulong ko sa sarili ko at nagmadali akong umalis. Kinabukasan, kumalat ang balita na may nakitang naglalakad sa sakahan nung gabi. Ang scarecrow daw, buhay na at may hawak na itak. Hinahabol ang mga dumadaan. Akala ko noong una, trip-trip lang ito ng mga kabataan. Pero nang magkwento ang mga matatanda, napagtanto ko na totoo pala. Huwag kayong maglalakad malapit sa sakahan kapag gabi, paalala ni Aling Nena, isa sa mga matatanda sa baryo. Si Mang Berto daw yon, bumabalik para ipagtanggol ang kanyang lupain. Isang gabi, sinubukan naming mga barkada na patunayan kung totoo nga ang kwento. Nagpunta kami sa sakahan na dala ang mga flashlight at itak. Tahimik ang paligid. Walang kahit anong ingay maliban sa tunog ng mga kuliglig. Nang malapit na kami sa gitna ng bukid, biglang lumamig ang hangin at parang may nagsalita sa tenga ko. Lumayas kayo dito. Nanindig ang balahibo ko. Napatakbo kami palayo, pero napahinto ako nang makita ko ang scarecrow na naglalakad palapit sa amin, may hawak na malaking itak. Tama na, umalis na tayo, sigaw ko sa mga kasama ko. Tumakbo kami pabalik sa baryo, habol ang hininga. Sa mga sumunod na araw, walang gustong lumapit sa sakahan. Kahit ang mga dayo, natatakot na dumaan doon. Isang gabi, nakita ko ulit ang scarecrow, naglalakad sa tabi ng kalsada. Hinahabol ang isang matandang lalaki na aksidenteng pumasok sa sakahan. Naisip kong kailangan itong matigil. Kaya kinausap ko si Mang Lando, ang albularyo ng baryo. Mang Lando, kailangan naming tulong nyo. May masamang espiritu sa sakahan. Sabi ko. Alam ko na ang gagawin, sagot ni Mang Lando. Kailangan nating sunugin ang scarecrow para mawala ang sumpa. Isang gabi, sama-sama kaming pumunta sa sakahan, dala ang mga torch at pangsunog. Nang makita namin ang scarecrow, lumapit kami ng dahan-dahan. Biglang gumalaw ito at humarap sa amin, pero bago pa man ito makalapit, sinindihan namin ang mga torch at tinira sa scarecrow. Nagsimulang magliyab ang scarecrow, pero bago ito tuluyang masunog, narinig namin ang sigaw ni Mang Berto. Bakit niyo ako sinusunog? Sabi ng boses mula sa scarecrow. Pero tuloy lang kami sa pagsunog. Unti-unting natupok ang scarecrow at sa huli, naging abo ito. Mula noon, tahimik na ulit ang sakahan. Wala nang scarecrow na naglalakad o nagtataboy ng mga tao. Naging normal na ulit ang buhay sa baryo. Pero sa tuwing dadaan ako sa sakahan, naaalala ko ang mga nangyari at ang babala ni Mang Berto. At yan ang kwento ng mabangis na scarecrow sa aming baryo. Sana ay naibigan nyo ang aking kwento.